1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. And then, of course, Happy Chinese New Year sa atin lahat ng bonggang-bongga. Sana lahat tayo ay ulanin ng swerte ngayong taong 2026, di ba? So, ano lang, kumbaga parang kapit lang, at magtiwala lang tayo sa proseso na nangyayari sa atin day by day, di ba? At hindi lang yan, syempre gusto ko rin pasalamatan ang walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo, syempre dito sa channel ko, at syempre sa lahat naman na makasolid na, makamama Sam dyan na talaga namang patuloy na, alam mo yon, yung grabe yung pagmamahal, support, lahat-lahat na. Maraming salamat. At saka syempre sa mga bago nating subscribers. Hello sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. At eto na nga, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, eto nga, sabing ganon, ang Mr. Supranational daw ay pinali sa August 1. Samantala namang ang Miss Supranational, ang kanilang pinali ay sa July 31. Kumbaga parang after, di ba, magkasunod lang. So, Mr. Supranational, syempre excited ako for this year. Kung sino nga ba ang ipapadala natin dyan. Nung nakaraan taon ay si Kenneth Kabungkal, kung saan naman ay naka 4th runner-up, back 3rd runner-up, 4th runner-up sa Mr. Supranational. Not bad, ha? And then, ayun. So, syempre looking forward tayo kung sino nga ba ang next na ipapadala natin dito sa Mr. Supranational. Samantala, ang Pilipinas Worldwide, Mr. Pilipinas Worldwide ay naghahanap na sila ng bagong candidates na kung sino ang mga sasali dito. And then, syempre, looking forward tayo kung sino nga ba magiging official candidates ngayon. And then, very soon, malalaman natin kung sino nga ba ang papadala natin sa Mr. Supranational. So, ilang buwan na lang ang hihintayin natin ngayon ay February, March, April, May, June, July. So, 5 months. Pero syempre, dapat ngayon pa lang ay magkaroon na tayo ng kandidata para makapag-prepare ng bonggang-bongga sa Mr. Supranational. So, are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. Malapit na yan, di ba? And then, ayun. So, syempre, good luck sa magiging kandidata natin dyan at wish all the best. Yan. At ito nga, para sa sumunod nating chika, Michelle D, nagdiwang ng Chinese New Year at dala-dala nga ang envelope na, ano ba tong tawag dito, sa ampaw, ampaw na maintriga at nag-intriga sa buhay niya bago sumapit ang Chinese New Year. Yes, naging maintriga nga si Michelle D at naging maingay sa social media. Ako naman, sa totoo lang, ako ay hindi ako naniniwala kung ano ang mga lumalabas na balita kasi nga 'di ba tulad niya na sinabi ko noon, imposible naman na baka naman kasi may ginawa din talaga yung driver na hindi maganda. Kaya alam mo yon na talagang lumaban itong sila Michelle D at kahit kanino naman tao gagawin yun, di ba? Pero kasi kung hindi naman siya nagnakaw, di walang eksena, and then ayun, so dala-dala na nga ni Michelle D yung ampaw, at ipinakita sa atin lahat ko ano ang laman ng picture na yun. Pero
it's kidding. Pero ako kasi para sa akin, kung ano man yung mga personal na bagay na para sa kanila, ay ipaubaya natin yung sa kanila. Huwag na natin intrigahin. Kumbaga parang siguro ang importante dito ay hintayin natin na magsalita muna kasi si Michelle D at saka kung sino man yung mga involved dito bago tayo mag-react ng bonggang-bongga. Kasi mahirap naman yung husgahan mo lang siya na hindi mo naman alam kung ano naman yung totoong nangyayari. Diba? And good luck syempre kay Michelle D ngayong 2026. Sana ay syempre, alam mo yon, palitan ng swerte ang nangyaring malas sa kanya, di ba? And then ako para sa akin, syempre patuloy na tatayo, patuloy na lalaban, at syempre patuloy natin susuportahan ang Michelle D sa kanyang larangan dito sa kung ano man yung pinapasok niya, kung ano yung journey niya dyan. Basta ako naniniwala ako kay Michelle D na ano yan, malalagpasan niya rin ang lahat ng pinagdadaanan niya. Diba? So, yun. Good luck sa ating Miss Universe Philippines. And let's see kung ano nga ba ang next kay Michelle D. So, kung ito nga ba ay magjo-join sa, anong tawag dito? Magjo-join sa MGI All-Stars very soon. Diba? So, kino-consider naman niya yun eh. Kaya, good luck. Malay nyo, ngayong taon na to makita ninyo. Ang ganda-ganda kaya niya dito sa kanyang photos bilang Chinese New Year. Di ba? Napasabog. O, kasi di ba may dugon Chinese naman talaga. Kaya nga di. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, pinag-uusapan din sa social media ang post ni Joy Barcoma na ang kanyang Miss Universe Philippines ay ang pambato ng La Union. Ako naniniwala naman ako na kung bakit niya susuportahan yan ay dahil naniniwala siya sa kumbaga parang sa caliber neto, sa galing neto, at kung ano man yung alam niya about kay Miss La Union. So, hinahangaan niya yon. Kaya parang feeling ko deserve ni Joy na, alam mo yon, na parang sige, ilabas natin kung sino ang ating Miss Universe. At kung yan yung pinipili niya, naniniwala ako na magaling ang choices niya at magaling yung pinili niya. Di ba? Hindi lang dahil sa naging Miss Earth kasi to, na naging Miss Earth Water, kundi dahil sa talaga namang magaling naman talaga ang pambato ng La Union at naniniwala naman ako na kaya naman niya masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines. Kaya gano'n na lang din ang paniniwala ni Joy kasi alam niya yung kung ano ang capacity level ng kandidata ng La Union ngayon at kung ano ang strategy game nito sa competition. Kaya, let's see kung oobra nga ba, di ba? At tignan natin kung tama nga si Joy na siya ang magiging next Miss Universe Philippines. O, di ba? So, nakakatuwa naman na sinusuportahan niya yan ng bonggang-bongga. Pero, eto ang sumunod na chika. Siyempre, hinihintay din natin kung ano ang magiging eksena ng pambatos ng Pateros na ito nga ay si Christine Joy Marcelino kung saan kapatid ni Kenneth Marcelino. So, umobra kaya ang beauty niya dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Na-meet ko to, eto lang, 1 year ago. Kasi diba, nag-compete kasi si Kenneth dito ng, tawag dito, Mr. Cosmopolitan. And then, na-meet ko to si Joy ng coronation ng Mr. Cosmopolitan. Maganda siya at matangkad at masasabi ko din na parang wow. Sabi ko nga kay Kenneth, pang binibining Pilipinas yung sister mo. To be honest, yes. Mas nakikita ko siya na sa binibining Pilipinas. Pero since na ito ang pinasok niyang laban, so nakikita ko naman na pasok naman yung beauty naman ng kapatid ni Kenneth. At naniniwala ako kay Christine na kaya niya yan. So, syempre, susuportahan niya ni Kenneth at tuturuan at tutulungan. Di ba? So, naniniwala ako na may chance na makarating sa semifinals or makakuha ng corona. Bakit naman hindi? Basta siguro pagandaan lang nila ng bonggang-bongga lahat ng eksena. At ako, looking forward ako kung ano nga ba ang ipapakita ni Christine. Siyempre, tutuwa ako na nandirito siya. And then, ayun, sabi ko nga, pwede itong maging supranational din eh. Why not? Kasi di ba Morena Beauty, very Pinay. Tapos may height, pwede din siya maging Miss Eco. Kung hindi man niya makuha ang Miss Universe, may chance na makuha niya ang ibang pageant. Basta ipagpatuloy lang niya kung ano ang mga plano niya. At ayun, so
gandahan lang nila yung kanilang strategy game dito sa competition. Kayang manalo ni Christine na kahit anong corona na pwedeng i-offer ng Miss Universe Philippines. At nakikita ko na yes, kaya niya makipagsabayan sa malalakas na kandidata dito sa competition ng Miss Universe Philippines for 2026. And good luck of course sa kanya sa laban niya, at let's see kung saan nga ba patutungo ang journey dito ni Kristen bilang pambato ng patero. So, laban, kaya mo yan. And then, of course, maraming tips siguro na mabibigay si Kenneth, di ba? So, ako naniniwala ako na kayang kumuha ng corona dyan. So, abangan natin yan. And then, para naman sa sumunod ng chika, pambato ng Taguig na si Isabel Rojas Ismael. So, tingin mo, Mama Sam, kakabog ba bilang pambato ng Taguig? So, hindi mo pwede i-underestimate ang kakayahan syempre ng pambato ng Taguig, lalo na alam natin na talagang isa sa mga power places sa Pilipinas ang laging talagang nagdo-dominate sa competition ng Miss Universe Philippines. So, yes, tahimik siya. Etong opening nila, di ba? Sa press con nila, tahimik lang si Bella Ismael, kumbaga hindi maingay, pero naniniwala ako na well prepared ang pambato ng Taguig, kaya yan nandiyan, at naniniwala ako na eksena yan ng bonggang-bongga. So ako naman, sabi ko nga, kung hindi Miss Universe Philippines ang target niya, I think pwede siya sa Miss Cosmo, pwede siya mag-supranational din. So, depende. So, ako naniniwala ko yung caliber niya ay pwede mo talagang putungan ng corona at pwede niyang i-represent ang bansa natin sa international stage. So, hinihintay ko lang kung ano kaya ang placement na makukuha niya kasi pwede talaga to sa Miss Cosmo, pwede sa medyo mahigpit ang labanan. Lalo na kung sa universe crowd. Medyo mahigpit, pero nandoon ako sa part na kung magaling ka, mananalo ka. Di ba? So, hindi magiging madali sa kanya ang pagkuha ng Miss Universe Philippines. Lalo na kung yun talaga yung tinatarget niya. Pero siguro magtiwala lang siya sa proseso, magtiwala lang siya sa paghahanda niya. Ang importante dito ay inilalaban niya, di ba? So, ngayon, tingnan natin kung saan patutungo ang laban ni Bella Ismael bilang pambato ng Taguig ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. So, I'm so excited para sa laban niya. And medyo mahigpit nga ang labanan at tignan natin kung sino nga ba ang kakabog at makakarating sa dulo. So, sabing gano'n na naman daw masasabi ko sa pambato ng Aklan at Summer. Kay Aklan, syempre, nandoon ako na may experience naman na siya sa isang national pageant, galing din tong Miss Earth. And then, maganda naman ang lola mo at talagang nakikipagsabayan ng bonggang-bongga. So ako, naniniwala ako sa pambato ng Aklan na wow, may beauty talaga. But depende na yan sa execution, depende na yan sa pakikipagsabayan. So, it's about, talagang preparasyon eh. So, ngayon, kung prepared talaga sila at kakabog yung team niya, kasi nakita ko naman, magaling din yung team neto ni Imelda eh. Kaya parang feeling ko, wow, exciting to. Kasi, tignan natin kung ano yung paghahandang ginawa. So, naniniwala akong makakasabay ito sa competition at naniniwala ako na isa to sa mga mag-shine. So, good luck kay Imelda. And then, dito naman sa pambato ng Summer, syempre new face siya bilang kandidata. Pero may ganda din kasi siya eh. So, pwede mo din maging pambato talaga bilang Miss Char, mga ganon. Pero ako, looking forward kasi ako sa preparasyon nila. So yes, maraming malalakas. Sa totoo lang, paulit-ulit na natin sinasabi na yes, maganda si ganito, may ganda. Totoo lang ha, etong pambato ng Summer, may ganda. So, kung titignan mo yung ganda niya, may wow. Pero kasi, syempre, hindi lang naman niya sa ganda eh. Syempre, yung kumpiyansa. Oo nga, mamaya maganda ka, pero lagi ka naman nakayuko. Oo nga, maganda ka, pero hindi ka naman nagsasalita. Eh, di parang wala din. So, dapat talaga makitaan sila na pagiging total package. Hindi lang sa ganda, hindi lang sa styling, dahil dinamitan at inayusan sila. Yung quality nila bilang isang kandidata, napaka-importante yun na makita ng organization. Kaya nga, di ba ngayon, ang parang nakikita natin, ako, ang galing-galing ng pambato ng
tawag dito, ng pambato ng La Union. Paano kasi talagang she's a very total package. Quiet lang siya, pero pag tinignan mo, Diyos ko, looks pa lang niya parang kang binibigyan ng parang kang binibigyan ng kandidata na alam mo yun na Latina beauty. Sabi nila, ang haba naman daw kasi ng baba. Parang hindi naman. Uso nga ngayon yung mga ganyan na shape Kasi ang shape kasi ng mukha niya, very modela. So parang feeling ko, ang liit lang ng mukha niya in person. Tapos, alam mo yun, yung parang siyang katulad ni Oksana na ganun na parang patulis at saka, syempre, Amelia Vega nga So ako, para sa akin, kahit anong styling bumabagay sa kanya, nakaladlad ang buhok. Kahapon, titignan ko, parang Amelia Vega 2.0 ang datingan. Tapos, pag nakataas naman yung buhok, para namang si Oksana yung beauty or kumakatriona grade. Kumbaga, parang makikita mo talaga na quality talaga siya Tapos yung finish na finish yung galawan niya na talaga masasabi mo with class, di ba? Tapos natanggihan mo to, ito yung kandidata na mahirap talaga tanggihan. Pero syempre nandoon ako na looking forward ako, ano nga ba ang ipapakita niya talagang eksena dito at kung mamimaintain niya nga ba yan hanggang dulo. Pero sa ngayon, siya yung nakikita mong malakas. Ayun naman yung kulang sa ibang candidates kasi yes, maganda nga, pero pag gumalaw, parang, alam mo yun, parang nahihiya pa or nakukulangan ka talaga sa eksena. So, yun ang nagiging advantage ng katulad ni La Union kumpara doon sa mga kandidata na nandirito. Kaya, pag tinignan mo si La Union, total package na talaga siya na parang, ay ito na yun. Pero kasi, syempre, pwede tayo ma-surprise kasi marami ng magagandang candidates, di ba? So, yun. And good luck sa kanila at laban lang. So, para sa sumunod natin, chika, Cebu Province and Baguio. Mama Sam, anong masasabi mo sa presentasyon nila yesterday? Syempre, happy ako kay Cebu Province, kay Nicole Bermeo, kasi nakita naman natin na talagang alive na alive siya yesterday. Papunta na nga sa Miss Grand yung galawan niya So, ayun lang, medyo mag-ingat lang siya sa part na yon kasi syempre, iba ang Miss Grand, iba ang Miss Universe. Sa totoo lang, ang layo ng pinagkaiba nila. Kapag ang galawan mo ay medyo parang mabungisngis ka dyan, maano ka dyan, I think doon ka pumunta sa Miss Grand. Pero kapag etong universe, dapat talaga ang galawan mo dito, sophisticated yung dating. Yung kailangan yung medyo mayroong comfiness. At the same time, makikita sa yung pagiging elegance, the way kung paano tumingin, kung paano gumalaw, kung paano ngumiti. Hindi yung ngiting-ngiti. So, yun. So, isa yun sa mga dapat maintindihan ni Nicole dito sa laban niya. Yes, galing siya sa, tawag dito, Miss International. So, ngayon, this is a Miss Universe. So, personality check, pero nandoon na dapat makita yung elegant move, di ba? Kasi parang hindi na universe ang ibinibigay mo. Kumbaga, parang dapat finesse ka. Dapat, yung mukha kang mamahalin, galawan. Yes, maganda ka. Pero dapat nandoon talaga, But Nicole Bermeo, isa to sa mga nakikita ko na malakas na kalaban dito sa competition, and then natutuwa ako sa kanya kasi parang nakikita mo na happy talaga siya at ini-enjoy niya, di ba? So good luck kay Nicole, and then feeling ko isa siya sa mga makikipagpukpukan para sa corona ng universe. And then of course Baguio, oh my gosh, si Baguio, maganda din yung ipinakita ni Baguio yesterday Parang ibang Roxy ang nakita ko kumpara yung Roxy noon sa Miss Earth. And then happy ako, magaling din kumuda ang bakla, magaling sumagot, talagang masustansya ang mga sinasabi. And then plus nandoon ako na alam mo yung lumalaban siya. Alam niya na hindi siya sigurado sa corona dahil parang feeling niya, may nakikita na ako dito na magaling. Pero kaya din ni Roxy makipagsabayan talaga. At nakikita ko na lalaban to ng bonggang-bongga. Diba? So, yon, I'm so excited for Roxy kung ano ang magiging galawan niya dito at kung ano yung magiging ganap bilang kandidata. And then, looking forward ako sa kanila ni Nicole Bermeo at saka sa mga iba pang candidates na napag-uusapan natin ngayon. Pero ikaw ang tatanungin ko, sino sa tingin mo ang kakabog ng bonggang-bongga? So, anong masasabi mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon? So, please comment below para
para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.